So yun po guys, and welcome back again po sa ating YouTube channel. So pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol po doon sa sinasabi ni Tekjun sa kanyang live na yung issue nga po ni Davis, kumbaga matagal natapos dahil nga po sa mga wakwak na nakapaligid, hindi daw po tulad kay Luis na kumbaga natapos kaagad, hindi na lumaki pa yung issue dahil wala naman daw nagwawakwak kay Luis at andyan po ang kanyang pamilya na nagsusupport at nag-a-advise sa kanya. So panoorin po natin itong statement ni Tekjun, intindihin, tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Feeling ko rin po Katekram, itong season na to, napakahalaga ng mga taong magbibigay ng advice sa'yo. Sabihin na nating both of them merong pagkakamaling nagawa, no? Ang ano kasi doon is, paano yung resolution nila para magkaroon ng reconciliation doon sa nagawa nilang pagkakamali. Somehow kay Kuya Luis, yung mga nakakapag-advise, siguro, di ba? Kasi wala namang wak-wak na nag-aano kay Kuya Luis, yung tipo bang, ito gawin mo, ito ganyan mo. No, sa tingin ko, yung kanyang magulang, yung kanyang kapatid, yung mga nakakapagbigay sa kanya ng advice. So yun nga po yung sinasabi ko kanina na kay Luis po is natapos kaagad yung issue dahil nga napunta kasi siya or pinauwi kasi siya mismo doon sa kanyang pamilya. So ang kasama po niya, nasa likuran po niya is kanyang mga pamilya, kung saan po is, syempre, kapag pamilya, ina-advisean ka naman talaga ng mga tama, mga mabubuti. So yun po yung nakaganda doon kay Luis kasi napunta siya mismo or napalik siya mismo sa kanyang pamilya na talagang ginagabayan siya ng maayos para lamang talaga hindi umabot sa kung anumang sukdulan ang naging issue. Or paalala, or kung ano man. Or inyong isa naman, is marami pong di ba, alam nyo na, mga sinasabi. Kaya, I think mahirapan siguro yung i-ano niya to, kung paano niya to tindigan para maayos. Kailangan siya mismo sa sarili niya, no, Katekram? Sa sarili niya is mapagtanto niya yung dapat niyang gawin, paanong pagharap sa mga pagkakamali niya. Kita niyo nung tinanong si Kuya Luis about dun sa, kumbaga may nasabi man siya, hinarap niya talaga, as in sinagot niya, inano niya kung ano yung kalooban niya about dun, no. Kumbaga, yun, hintayin natin yan kay Kuya sa lahat ng mga sinabi niya, kung paano niya yun ipapaliwanag. So yun nga po, antayin talaga natin kung humarap or haharap na si Dave kila Tekram kasi napakarami talaga niyang dapat ipaliwanag. Actually, yun nga yung sinasabi natin palagi na kung hindi lamang dahil sa mga nagsusulsol or mga sinasabi nilang nagwakwak kay Dave, ay hindi sila aabot sa ganito laki yung issue, hindi aabot sa ganito katagal bago maayos. Kasi katulad ng kay Luis, yun, nakauwi siya sa kanyang pamilya, then naging maayos kaagad, hindi na kailangan pang or hindi na lumaki pa yung issue. For Dave naman, yun nga, dahil nga although nakauwi siya sa kanyang nanay, pero napunta din naman siya sa iba, sabi nga po nila, at yun nga iba is siguro hindi siya ina-advise ng mabuti, yung ina-advise sa kanya is para indiin siguro ang Tekram family, especially si Tekram, kaya ganun po yung nangyari. So medyo mahihirapan din talaga si Dave pagdating dito kasi nga yung mga sinasabi kasi siguro niya is hindi siya bukal sa kanyang loob, kumbaga dala ito ng mga sinasabi or sinusulsul sa kanya, so talagang kailangan niyang ipaliwanag ito. Kaya nahihirapan siguro si Dave na humarap kila Tekram kasi alam niya na may mali siyang nagawa, alam niya na may kasinungalingan siyang nasabi, kaya ayun. Ako po, lubos ko yung kinalulungkot sa sitwasyon ni Kuya. May ipit siya dito hanggat may mga ganyan siyang mga para bang tali siya, no? So yun lang naman po, Katekram. Short clip lamang po yun. Kung gusto niyo po mapanood yung buong live is puntahan niyo po ito, I believe sa Tekram Kids na channel po yun. Ayan. So, yun po. Sana is maging maayos na nga po ito. Ayan. Naging maayos naman sana talaga ito. Yun nga po yung sinasabi ni Tekjun na good news sana.
nakapag-decide na daw po sana si Dave na makipag-usap sa kanila. However, mga ilang araw na nga ba ang nakalipas, linggo na siguro, pero wala pa rin Dave na nagpunta doon sa kanila para makipag-usap. Especially ngayon na may pasukan na, so medyo busy na din talaga si Dave. So mas may hirapan ng makipag-usap or makapunta doon sa kanila. So I'm not sure kung what happened, hindi natin alam kung ano nangyari. Kung si Dave nakapag-decide na sana na makipag-usap. However, baka meron na naman nagsusulsol na wag kang pumunta doon, ganito, ganyan. Kaya ganun siguro. Yun po yung mahirap kasi doon sa sitwasyon ni Dave kasi maraming mga tao sa kanyang likuran na nagsusulsol o nagsasabi ng ganito, ganyan. Unlike kay Luis na yung mga tao lamang sa kanyang likuran is yung kanyang mga magulang lang, sila nanay niya, sila kuya, ate niya, at iba pang mga kapamilya niya. So yun po yung maganda doon. At ang maganda din kay Luis kasi aminado siya sa mga pagkakamali niya. Aminado siya na nagawa niya iyon, aminado siya na nasabi niya iyon, at humingi siya ng tawad. Yun yung pinaka-importante sa lahat talaga, yung humingi ng tawad. At the same time ay unti-unting bumabawi sa mga kamalian na nagawa. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi lahat naman tayong mga tao is nagkakamali. Pero yung pagkakamali na iyon ay hindi, kumbaga magiging maayos naman iyon basta syempre itigil yung pagkakamali, hindi na tuluyan pang gawin ng paulit-ulit, at yun, humingi ng tawad at magbago. Yun lamang talaga yung pinaka-importante sa buhay ng tao, yung merong reconciliation na sinasabi po nila, tapos yung pagbabago. Then kailangan ng makinig sa sinasabi ng mga mas nakakatanda, especially sa mga magulang, kasi wala namang sinasabi ang mga magulang natin na nakakasama sa atin. Lahat po yun is para sa ikakabuti natin. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay natin na tatanggap. Kahit na di man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon, at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging protection sa katawan. Lalabas po tayo ng sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para ma-boost ang ating immune system. At hindi po tayo matatama na agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit, especially sa panahon po ngayon na paiba-iba nga po. Yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang pong umuulan. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.